Sumali looban tayo ni Abay Hawa ng isang pagkakataon, buhay upang muli po nating mapag-aralan ang kanyang mga salita. Tayo po ngayon ay January 12, 2021, 5:30 p.m. dito po sa bansang Pilipinas. At sa iba't ibang panig ng buong mundo, iba-iba ang oras ng mga yan. No? So, yung iba, alas 12 ng tanghali, mga ganyan, alas 11, so iba-iba. Dito po sa ating monitor, ay, bago po ang lahat, yung ating pong paksa, kaunting kalaman sa kasulatan, Juan 6:44, walang taong makalalapit sa akin, maliban ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya aking ibabangon sa huling araw. Dalawang talata ho yan, Juan 6:65, at sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Ayan. Ito po ay requested ni Brad Wilfredo Bedes noong isang araw. Ano po? At kasama na po natin sa ating monitor, dito po sa YouTube Live, si Brad Wilfredo Bedes. Magandang hapon po, bro. At sa mga kapatid kay Abay Hawa, salamat sa kataas-taasan ang nag-isang banal at makapangyarihan sa lahat ang ating mahal na Abay Hawa. Salamat din po sa iyo, bro. Sister Loren Paulan, magandang hapon, bro. Eman at sa mga kapatiran, papuri at pasalamat sa nag-iisang Elohim na makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Si Kiel Umali, magandang hapon po sa mga kapatiran kay Abay Hawa. Brad Melchor Pasis, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yahweh, purihin ang nag-isang Elohim, Abay Hawa. Sister Gina Makoko, isang magandang hapon po sa mga kapatid sa kapulungan at sa lahat ng nanonood sa KKK. At kay Brad Eman, purihin ang makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Brad Fortunato Juarez, magandang hapon po, Bro Eman, at mga kapatid sa kapulungan ni Abay Hawa, purihin at pasalamatan banal pangalan nag-iisang Elohim, si Abay Hawa. Salamat sa mga viewer po. Brad Emiliano Mali Jr., pagpapala, pagpaparangal, pagdakila, pagluwalhati, pagpapasalamat at pagpupuri. Lamang magpakailanman sa nag-iisang pinakamakapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Mapagpalang araw sa Assembly of Yahweh. Ricardo Quaresma, magandang hapon po. Brad Eman, gayon din sa mga kapatid sa kapulungan. Purihin at pasalamatan ang kataas-taasang Elohim na nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Reverisa Shirley, magandang hapon po, Brad Eman. At sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan ni Abay Hawa, purihin at pasalamatan natin si Abay Hawa, ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. At dito po naman sa ating GC ay kasama na rin natin si Sister Reverisa Shirley, Brad Ricardo Quaresma, Sister Loren Paulan, si Brad Melchor Pasis, at andun din si Brad Fernando Avillera, Paul Hernandez, Brad Wilfred Bedes, si Brad Carlos Gasbar. Sabi niya, mapupalang hapon po, Brad Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan ni Abay Hawa. Sister Loren, magandang hapon mga kapatid kay Abay Hawa. Ayan. Yun po ang mga kapatid na nasa ating GC. At ayun. So, ito pong paksang ito ay teka na, basahin muna ho itong ating mga bagong pasok sa ating monitor dito sa YouTube. Melchor Kabanayan, masayang bati po sa lahat at pagpapala ni Abay Hawa, ating maranasan, purihin at siya lang mga sambahin para sa kanya ang kapurihan. Shalom. Ayan. 10 na po yung ating viewers, 6. Magla-likes ako. O yun, 7. Ano?
Walo na po yung ating nag-likes. Doon sa... Tingnan nga po ninyo kung ilan ang magiging bilang kung magla-likes po yung lahat ng nasa monitor. Dito sa ating monitor sa YouTube. Tingnan nga natin yung katulad ko, nag-likes ako ngayon, tapos yung mga kapatid natin ngayon na nasa monitor, paki-likes nyo nga ako. Kung ilan yung magiging bilang natin, itong nasa monitor lang. Tingnan natin. Labing dalawa na yung ating unknown viewers. Ayun, Sister Gina Makoko, 10 na. Ayan. Sige tingnan lang natin kung ilan yung mga papasok na likers. Para makita natin kung yung mga unknown viewers ba nakapag-like. Kaya katulad ni Sister Gina Makoko, ayan, meron siyang like. Ilan ang mali dan liking. Lagay niya ng ganun para alam ko. At kasama na rin po natin, Sister Chris Junker, binabati ko ng masagana at mapagpalang araw po ang lahat ng aking mga kapatid dito sa assembly. At gayon din sa iyo, Brad Eman, at sa lahat po ng manonood at sumusubaybay, purihin si Abay Hawa. Magandang hapon, Sister Chris Junker. At yun nga po, ulitin ko po, sa lahat po ng inaabot ng munting channel na ito, ay magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Ako, pagpalain nawa kayo ni Abay Hawa sa lahat po ng inaabot na ito at magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng aabutin. Ayan, nakikita na natin si Brad Melchor Cabanayan, 11. Shirley Abrera, magandang gabi po, Brad Eman. At sa lahat ng mga tagapakinig at kapatid si Abay Hawa, Ren Paulano, pang 11 na siya. Sister Berisa Shirley, ako araw-araw naglalike. Ayan, kabilang na si Sister Shirley doon sa nag-like. So para lang makita natin kung ito bang unknown viewers na ito na ating nakikita na ngayon ay baka mamaya yung nagla-likes na ito sa ating monitor, baka ayan, tingnan lang natin. At kasama na rin po natin si Brad Ran Villano. Magandang gabi po sa iyo, Brad Eman, at sa banal na kapulungan ni Abay Hawa. Sabi ni Sister Lauren Paulan, ako rin nagla-likes. Okay lang maganda yan. O 11 na. So, marami talaga yung unknown viewers, 16. So, kung itong nasa monitor natin, 11 lang. 11 lang Tama ba? Yung nasa monitor ba natin, nag-likes ba ito lahat? Ayan. Tingnan lang natin. Ang oras na po ay alas 5:38. O, 17 na yung ating sabi, Sister Lauren Paulan, 16 na po dito sa akin. Baka yung watching, si Lauren Paulan. Yun ang nag-likes, yung thumbs up, yung naka-thumbs up. Bilano Mali Jr., pakitap yung X sa monitor ninyo sa gawing kanan para lumabas yung thumbs up symbol para ma-like nyo. Salamat po. Rosalie Bando, magandang hapon, Brad, at sa mga kapatiran at sa mga non-viewers. Purihin at pasalamatan si Abay Hawa, we love you all. We love all. Vivian Mana, shalom po, Brad Eman. Good PM din po sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa. Ako din po, nagla-like din, lately lang. Para lang makita ho natin kung ito bang unknown viewers na ating nakikita, na 18 watching now. Sana naman hindi. Ayan, Sister Chris Junker, pang 13.
Edmundo Umali, magandang hapon ho sa lahat. Purihin si Abayaw. So, mas marami pa rin talaga yung viewers. 13. 13 yung ating, o 49 yung ating likes. 5:40 na po ang ating oras. Rose Libando sa akin, Brad, 11 at 17 ang top chat niya. Yung, yan, 18 na. 18 na yung watching or unknown viewers. Tapos yung mga likers o yung nag-likes is 14. Dito sa akin, 13 lang. Pero 19. 19 yung unknown viewers. Yung iba ko kasi medyo late yung ng internet. Dito sa aking monitor, 13 lang, pero doon sa 14. Para lang makita natin. Sabi ni Brad Fernando Abiliara, good day po mga kapatid. Yun pong hindi makapasok doon sa YouTube o nandun po sa GC sila. Sabi ni Sister Vivian Nana, top chat po sa akin, 19. Tama, 19. 19 yung Rosalie Bandoho, Brad, paano ang Israel? Nakikita niyo po, Brad, sa monitor? Hindi. Makikita mo doon sa, pag pumasok ka na YouTube, di ba, kung pumasok na YouTube, tinignan ko doon sa kanya yung mga bansa na, teka, tingnan ko lang yung mga tawag dito. Para may maikwento ko sa inyo. Hindi sa nangyayari doon sa loob na YouTube. Hindi kasi ito po pwede pero kung gagawa ako, halimbawa, ibig sabihin, i-record ko or recording. Sister Lolita Corsica, magandang hapon po, Brad Manuel, at sa lahat po ng aking mga mahal na kapatid sa kapulungan, maging mga viewers, purihin at pasalamatan si Abayawa, nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat. So, pasok ako dito sa, ayan. Para lang makita natin, pwede nyo rin pasukin ito Yung kunang sa YouTube, doon sa analytics niya, medyo ko lang yung aking So, batay ho dito sa geography ng YouTube, ang Pilipinas ay may 10,196, Hong Kong 78, Germany, Sister Chris Junker, 42 pala ang nanonood dyan sa Germany. Merong 42 views ang Germany. And then, dito sa United States, 34. Bahrain, 26. Italy, 16. Japan, 16. Saudi Arabia, 11. United Arab Emirates, 10. Canada, 10. Ayun. Wala yata yung Israel.
Ayun. So yun lang, yung pa lang yung naging ano ngayong ano na to ha. Sa geography. Ayun. Ilang na, hindi nasama yung iba. Ilang ang binasa ko, ito lang yung nakalutang ngayon ha. Philippines, Hong Kong, Germany, United States, Bahrain, Italy, Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Canada. Ito lang ang naka-record ngayon dito. Sa Channel Analytics. As of January 2 hanggang ngayon. Yun pa lang ho. Pwede nyo rin nung pasukin yan pagka lalood. 5:46 p.m. na po ang ating oras. Ayun, 19. 13 yung ating thumbs up. So, ibig sabihin, itong mga kapatid natin sa monitor, baka meron pang hindi nagtathumbs up. Kasi 13 pa lang. Ang bilang natin dito ngayon, kung titingnan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Teka. Mali. Estelolita Corsica, magandang hapon po, Brother Manuel, at sa lahat po ng aking kapatid, manlakapad sa kabulungan, maging sa mga viewers, purihin at pasalamatan siya Bayawan na naging isang banal at makapangyarihan sa lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Well, dapat 16. Bakit? Tama, 16, no? 16 yung thumbs up. 22 yung watching. So, konti lang diferensya, no? Samuel Rotoni, mapagpalang hapon naman po sa lahat ng mga kapatid o sa kapulungan at ganoon din sa Ibrademan, purihin pasalamatan na naging isang banal na si Abayawa. Ayan, magandang hapon, Brad Samuel Rotoni. Sister Lauren Paulan, 50 na ang nag-likes dito sa akin. Ang likers po, 90 na. Yung nag-likes, 19. 23 yung unknown viewers. For 22 yung watching. Pero pagka ho tayo natapos, makikita nyo nag-a-average ng 80, 70, minsan 100 plus. Brad Alex Salgado, mapagpalang hapon sa mga kapatid kay Bayahawa. So, ibig sabihin, hindi recorded dito sa ating monitor yung views. Diba, natapos tayo ng streaming or pagla-live, ano? And then, siyempre, titingnan natin, pagka inano ni Brad Toto yung kwan sa ating, kung ilan na yung views, makikita natin, hindi recorded dun sa monitor yung views. Yung. Kasama na rin po natin si Brad Arnold Makoko. Magandang hapon mga kapatiran sa assembly, ganun din sa iyo, Brad Eman. Purihin at pasalamatan natin na naging isang makapangyarihan, Amang Yawa. Yan, magandang hapon, Brad Arnold Makoko. 5:50 na po ang ating oras.
marami hindi nakakapasok sa YouTube na nasa si Brad Sebastian. Sabi niya, mamaya po ako manonood ng live back o baka di na makasabay dahil po sa online class. Pasensya na po, babagi po ako. Sabi ng bata. Vladimir Lumali, magandang hapon po sa mga kapatid kay Abay Hawa. Sister Vivian Mana, naalala ko po noon, sabi niyo po, 40 ng Israel. Oo, nung time na yon, ang average yata natin, nasa 40,000. Yung naging views. Ito, halos ang views lang ngayon is 13,427. Ngayon ang views. Noong sinabi ko na yung Israel mayroong 14, nasa 40 plus ang views noon nung time na yon. So ngayon, 13,427 lang. Ang views 13,427. Yan ang total. Pilipinas, Hong Kong, Germany, United States, Bahrain, Italy, Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Canada. Ramarecto, magandang hapon po, Brademan, purihin po at pagpalain po tayo na Bayhawa, Elohim, at pati sa mga kapatid ko sa kapulungan. Shalom. Ano rin po sa GC, si Brad Sam Protoni. So ito ngayon yung ayan. So meron pala siyang December to January. December to January. Comparison niya sa December to January, yun. Noong December, sa USA, 2,500. Philippines, 28,336. December 15 to January 11, Philippines, 28,336. United States, 2,559. Canada, 829. Saudi Arabia, 525. Italy, 295. United Arab Emirates, 189. Japan, 189. Australia, 86. United Kingdom, 57. Hong Kong, 44. Kuwait, 20. Malaysia, 15. New Zealand, 10. Ba't wala ang Israel? Ayun. Baka late to. Pero December 15 to January 11. Ayun.
Ito naman, sa last 365 days, ano ito, recorded January 12, 2020 to January 10, 2021. Ano yun lang? Ito, ang Pilipinas, sa kabuuan ito ay 242,818. United States, 4,700. Saudi Arabia, 3,839. Italy, 3,114. Japan, 2,873. Ayan. Canada, 2,057. Hong Kong, 2,044. United Arab Emirates, 1,718. Qatar, 1,183. Bahrain, 429. Singapore, 358. Guam, 278. Kuwait, 183. United Kingdom, 119. Australia, 94. South Korea, 66. Germany, 56. Brunei, 51. Israel, ayun, pumasok, 50. Reunion, 26. Malaysia, 21. Egypt, 15. Macau, 10. Norway, 10. New Zealand, 10. Ayan na. Nag-0-0 na yung Switzerland, Micronesia, Indonesia, Mexico, Taiwan. Ayun o. Ito ay January 12, 2020, January 10, 2021. Nagkaroon ng comparison natin. Ano? Ganda, maganda. Ayun na. meron na sis. Doon sa kabuuan lang. 5:57 na ang ating oras. Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyong lahat. Brad Alberto Palado, purihin, pasalamatan at mahalin po natin ang nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihang Elohim na walang iba kundi si Abay Hawa. Magandang araw po sa mga kapatid sa kapulungan ni Abay Hawa. Ayun. Magandang hapon, Brad Alberto Palado. Joel Suela, Abay Hawa, purihin po natin. Salamat po, Bro Eman at sa mga kapatid. Rosely Bandoho, hala, bakit walang Israel? Nagwelga ang mga viewers dito na tulga. Kasi meron. Ang laki pala. Sa loob ng sa loob ng isang taon, biro nyo, yung viewers na yun, mantakin nyo na out of, tingnan natin at out of 305,720, may inabot sa loob ng isang taon, sa loob ng isang taon. May ilan na nasa kapulungan? Ilan lang? 305,000 Ilan lamang pambihira yung percentage. 305,000 tapos ilan lang yung nakapasok doon sa kapulungan. Wala ko tayong magagawa. Meron na dyan Japan, meron na dyan China nga, ay bagay, hindi talaga nakakapasok ang kwanto. Kaya lang si Brad Wilfred Bedes nakakapasok dahil meron silang pero nakaban yata ang sa China . Rodelio Naba, magandang hapon po Brad Eman at sa aking mga kapatid sa kapulungan, purihin ang nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na walang katulad na si Abaya. So lahat po, napakabuti ni Abay Hawa, sa 305,000 sa loob ng nakaraang isang taon, ilang ang nakapasok doon sa kapulungan. Kitang-kita naman natin. Ayan. Mundo mali, ang mahalaga, narating na sila ng salita. Malaking bagay na yan. Na nabahagi na natin ng ayun na po, cut off na po tayo sa ating mga pagbati. Tungo na tayo doon sa ating paksa. Ang paksa ho natin, gaya nga po ng aking nasabi, requested do ito ni Brad Wilfred Bedes. Ito hong
sulat ni Juan ito, para ho dun sa ikakaalam natin, ay siyempre sulat ni Juan noong unang siglo. At narito, buhay pa si Yahweh siya doon sa kahitutulan niya sa tao. Para mas malinaw ho, ano, kasi sinasabi diyan, walang taong makalalapit sa akin. Siya nagsasalita. So, pagka kinuha natin yung salitang audience relevance o yung kausap niya nung time na yon, sino? Kasama yung mga alagad at kasama rin yung mga tao. Yung mga Hudyo nung unang siglo. Sinabi niya, walang taong makalalapit sa akin maliban ng amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibangon sa huling araw. Dalawa ho yan eh. 644 and then 655. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo sa may pinatutungkulan na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Nung time na yon, nung panahon na yon, walang makalalapit kay Yahweh siya maliban ipagkaloob sa kanya ng Ama. Para mas malinaw. Unang siglo, 21st century. So 20th century ang nakakaraan. 20th century ang nakakaraan. Binabasa natin niya ito, 21st century. Ano? Buhay pa siya dyan. Naliwanag ko eh, walang taong makalalapit sa akin, sabi niya, maliban ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin. Kailan yung scope nung panahon na yun? Di ba? Kasi tingnan natin sa magandang balita. Ito ay nandoon sa Juan 6:22. Yan. Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan, may isa lamang ang bangkang naroon. So ito yung konteksto. Nalaman nilang si Yahweh ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka. Dahil ang mga ito lamang ang umalis, dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay. Matapos magpasalamat ang Panginoon, kaya nang makita nilang wala roon si Yahweh at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Yahweh. So yung mga tao ngayon na naghahanap sa kanya. 25. Nang makita nila si Yahweh ng mga tao, kasi ayan, nang makita nila si Yahweh sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Ganda yung tanong eh. Ng mga tao, ng mga tao. Sumagot si Yahweh, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Mukhang may parunggit siya ng bahagya, doon sa mga tao. Bakit ang wika? Kasi hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo. Maraming nakita na himala, itong mga Hudyong ito, hindi dahil hinahanap niyo ako dahil doon sa himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. 27. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya rin ang may ganitong karapatan. Nakita ho natin.
So, dito pa lamang, baka ho meron ding ganitong sitwasyon, ha? Ano? Ayan. 28. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos? Ito, 29. Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Yun yung maliwanag na salita niya eh. Tinatanong siya ng mga tao, ng mga Hudyo, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Hawashai. Sagot ng mga tao, ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Tinatanong siya. Ano po bang himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Pero ang dami nang nakita. Ang dami nang nakitang himala eh. Pero ang tanong sa kanya, ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? 31. Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila. At ito, sumagot si Hawashai, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Hindi maintindihan ng mga Hudyo ang kausap niya. Yan. Sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit, sabi nila ng mga tao. Sumagot si Hawashai, pakatandaan ninyo, Ayan, 33. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Palibasa nga, laman ang nasa isip, panglaman. Kaya ang sagot niya, o sagot nila sa 34, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. So, malaki ang pagkakaiba. Ang sinasabi ni Hawashai, spiritual, pero ang sagot ng mga Hudyo, laman. Ano? Sinabi ni Hawashai, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Talagang spiritual yung sinasabi niya eh. 36. Ngunit, sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako. Ang time na yun. Ngunit, hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Pero nyo sinabi niya na. Letra por letra. Ang sabi niya, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. 37. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. 38. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, na huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko sila muli sa huling araw. 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin
sa huling araw. Nakuha po ba ninyo? Kasi baka mamaya, ginagamit din ho ito ng iba. Talagang ginagamit naman ito, yung sitas na ito. Pinatutungkol kay Yahweh nung siya'y nasa laman. At tandaan ninyo, ito ay nung unang siglo nangyari. Ang kausap niya ay yung mga tao nung unang siglo. Kaya nga ang sabi niya Tingnan niyo. Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako. Pwede mo bang sabihin ngayon yan doon sa iyong mga miyembro? Natural, hindi. Di ba? Tuloy pa natin. 41. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, ako ang tinapay na buba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Yahweh na anak ni Jose? Talagang panglaman. Hindi sila magkapanagpo. Yung mga Hudyo, ang nasa isip nito, yung tinapay na literal. Ang sinasabi naman ni Yahweh, sabi niya ako. Ako ang tinapay ng buhay. So hindi sila magpapanagpo. Laman versus spiritual, talaga hindi magpapanagpo. Ayan. Sabi ng mga Hudyo, hindi ba ito si Yahweh na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niyang masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit? Sabi ni Yahweh. Kaya sinabi ni Yahweh, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Ito na. Walang makalalapit sa akin nung time na yon, malibang dalhin siya ng aking ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So, kung dito, sabi niya, walang makalalapit sa kanya, maliban dalhin siya ng ama sa kanya. Naku, sa kaligtasan, wala nang maliligtas. Bakit? Tingnan ninyo, kinakailangan dalhin ka ng ama sa kanya. Kilala mo ba yung ama? Nagpakilala ba yung ama? Hindi nga kilala ng marami yung ama. Di ba? Pero sinabi niya nung siya ay nasa katawan, sabi niya, ako tangang may isa. Hindi pinaniwalaan. Ang nakakita sa akin, nakakita sa ama. Pinaniwalaan ba ng mga Hudyo? Hindi. Di ba? Yun nung panahon ng unang siglo. Di siguro lalo na ngayon. Nung unang siglo, ang dami hindi naniwala sa mga sinasabi niya. Di lalo na ngayon na siya bumalik dun sa pagiging espiritu. Di ba? Ituloy pa natin Nasusulat sa 45. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto sa Kanya ay lumalapit sa akin. Paano ka tuturuan? Laman yung mga Hudyo ng panahon na yun. Hindi ba? 46. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalapay sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. 49. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Liwanag dyan. Nung kumain ng mana doon sa ilang, nagkandamatay. Meron sinasabi, si Yahweh nung siya nasa laman, ako ang tinapay ng kabuhayan. Pero hindi naintindihan ng mga Hudyo ng mga panahon na yun. At lalo lang ngayon, lalo nang hindi na naintindihan ng marami yung mga sinasabi niya noong unang siglo. Kaya ang dami nagkandamatay ng mga Hudyo. Kasi nga, kung naintindihan nila yung sinasabi ni Yahweh nung siya nasa laman, hindi siya naipako. Hindi siya pinatay, hindi
kung anong ginawang sabi nga yung mga ginawa nila, niluran, sinampal, hindi nga kilala. Hindi ba? Hindi nila nakilala noong unang siglo, lalo na ngayon. Lalo na, hindi. At maraming hindi talaga nakakilala. Tuloy natin. Kumain ng mana ang inyong ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinong kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay nito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Di lalo nang hindi naintindihan itong mga nasa laman. Hindi na ako magtataka, mga kapatid. Noong unang siglo, sa dami ng mga Hudyo na hindi naintindihan yung kanyang sinasabi, lalo ho ngayon. Niyo ba? 52. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Anong nasa isip nila? Yung laman, literal, ipakakain sa kanya, sa kanila. Na. O kaya, wag na ho kayo magtataka. Pag kami nangaral sa inyo na ang Diyos may puwet. O ito, kabilang ito dun sa mga Hudyo na ang paniniwala, sabi niya, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? 53, sinabi ni Yahweh siya, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. 55. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Paano ngayon? Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. So kung ang nasa isip mo, katulad din ng mga Hudyo noong unang siglo, hindi ka magkakaroon ng buhay malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo. Yung ba? Ayan. 57. Isinugo ko ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayun din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na muba mula sa langit. Itinulad niya kasi sa pagkain. Yung kanyang katawan, itinulad doon sa pagkain. Literally, kaya nga ginawa ng mga Katoliko, may tinapay, may alak, sasabihin, ito ang aking laman, ito ang aking dugo. Sila yun. Di ba? Bakit? Nasa laman yung isip. Di ba? Ayan. 58. Ito ang tinapay na muba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. 59. Sinabi ito ni Yahweh siya sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Hindi ang daming taong nakarinig nito. 60. Ito, pati yung mga alagad. Merong sinabi, bakit? Hindi rin nila nakuha yung sinasabi niya.
60. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Sino ang pwedeng tumanggap na kainin yung kanyang laman at inumin yung kanyang dugo ng panahon na yun? Sino? Kaya sabi ng mga alagad, marami doon sa mga alagad na nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap? Diba? Eh kasi nga, pagka ikaw ay nasa laman, hindi mo kayang tanggapin yung sinasabi ni Yahweh siya nung siya nasa laman. Paano matatanggap yun? Kakainin mo yung kanyang laman, iinumin mo yung kanyang dugo. Pagka ginawa mo yun, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ganun ba yung nasa isip? At tsak, ganyan din yung mga nasa isip. Noong nakabasa niyan. Ngayon, sa panahon natin, at sa mga nakaraang panahon. Kaya sabi ng mga alagad, mabigat ng pananalita. Anong nasa isip nila? Abay, di nasa laman. Hindi mo naman talaga kayang tanggapin yung sinasabi niya. Kaya di ba sinasabi nga, magkaaway yan magkalaban yung laman at espiritu. Hindi sila po pwedeng magkasama. Pakatandaan po natin. Tingnan niyo. Nagpapaliwanag si Yahweh siya spiritually. Pero yung mga Hudyo ang nasa isip sa laman. Sana maintindihan, maunawaan ng bawat yan. Kasi, pag hindi mo natin naintindihan yung sinasabi niya, hinggil, ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. Sino man kumain nito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong gagawin? Kakainin siya, literally. Iinumin yung kanyang dugo, literally. Yun yun ang lalabas doon. Hindi ba? Tuloy ho natin. Kanan natin. Si Senta, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? 61. Kahit walang nagsasabi kay Yahweh, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Pero yung mga alagad, kasama niya, hindi naintindihan, hindi naunawaan yung sinasabi niya. Kaya sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Tinatanong niya yung kanyang mga alagad. Doon sa sinasabi niya, ano sabi niya? Ito, ang kumakain ng tinapay na ito'y mabubuhay. Magpakailanman. Sa 53, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Para kang nasa kote. Sinabi niya malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, may buhay na walang hanggan at muli siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin. Ako naman sa kanya. Pwede hindi matanggap ngayon nung ilang mga alagad at mga Hudyo. Madami ho yan. Tuloy natin. So nakita niya, nagbubulong-bulungan yung kanyang mga alagad. Kaya tinanong niya, dahil ba rito tatalikuran na ninyo ako? 62. Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan?
Maliwanag yan ha. Ibig sabihin, nung siya ay makitulad sa tao, meron na siyang dating kinalalagyan. Kaya tama eh. Si Abayawa, nakitulad sa tao. Di ba? Yan. 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ayun na. Hindi ito magagawa ng laman. Yan. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Hindi yung nasa isip ng mga Hudyo na kinakailangan kainin mo yung kanyang laman, inumin yung kanyang dugo. Hindi yun. Di ba? Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay Espiritu. At ito ang nagbibigay ng buhay. Naunawaan ba ng mga Hudyo nung time na yon? Naunawaan ba ng mga lagad nung panahon na yon? Hindi. Bakit? Ito, 64. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Yun daw hong Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu. Ito ang nagbibigay ng buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Yahweh siya ay buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Bukod kay Judas, meron pa talagang hindi mananampalataya o mananalig sa kanya. Idinugtong pa niya, yan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Ang liwanag eh. Hindi napag-unawa. Noong unang siglo, hindi rin mapapag-unawa yan hanggang 21 siglo. Maliban doon sa pinagkalooban ng pangunawa. Kasi sinabi niya tama yung sinasabi ko. Na walang makalalapit sa akin, malibang ito'y loobin ng Ama. Ang panahon na yun, walang makalalapit sa Kanya, malibang ito'y loobin. Sino ba yung Ama? Hindi nga kilala nila 66. Mula no'y marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya, unang siglo yan hindi ako magtataka na dumating yung panahon, bang mamaya, kasi iniisip kasi nila, katulad din na reliyon niya. Hindi na ako magtataka. Kasi nung unang siglo, may mga alagad siya, hindi na nakasama sa kanya. Pwera doon sa 12, pero may isa pa ron, Hindi ba? Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Yahweh siya ay ang 12. So, naiwanan ngayon yung 12. At kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo ang banal na mula sa Diyos. Sumagot si Yahweh. 12 yan 12. Hindi ba't ako ay humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay diablo? Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya nakabilang sa 12 ay magkakanulo sa kanya. Mabigat yung pananalita kung ikaw ay nasa laman. At hindi mo maintindihan kung ikaw ay nasa laman. Biro mo, yung kanyang laman pinakakain, yung kanyang dugo pinainom. Hindi ba?
Ang mga sinasalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Yung espiritu, yun po yung nagbibigay ng buhay. Hindi yung sa laman. Oh. Kaya kung ikaw ay nasa laman, ay hindi ka magkakaroon ng buhay na walang yan. Kung ang iniisip mo ay laman, kasi sinabi niya eh, sino man ang kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo, di nasa laman. O kung nasa isip mo, nasa laman, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakuha po ba ninyo mga kapatid? Lahat ho ng reliyon, ganyan na nasa isip. Hindi ba? Ano ang nasa isip ng marami? Nasa laman. Wala sa espiritu. Puntahan mo lahat ng reliyon. Iisa nasa isip. Yung sinasabi niya. Sabi niya, maliban ninyong kainin ang laman ng anak ng tao, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Eh, nasa isip, puro laman. Paano ako magkakaroon ng buhay na walang? Sa laman, walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Kaya kung ikaw ay nasa laman, nakatulad ng mga Hudyo nung time na yon at ilang mga alagad, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang. Kung ikaw ay nasa laman. Yun lang ibig sabihin niya doon. Hindi nyo nakuha yung sinasabi niya eh. Nano? Ulitin ko. Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Tinanin niyo? Eh kung hindi mo alam pala ibig sabihin nun, mag-iisip ka ngayon. Sa pagka ikaw, ang inisip mo, yung sinabi niya, malibang kainin ninyo ang laman at inumin ng aking dugo, atodas. Ano sabi niya? Ang mga sinasalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. Sa laman, walang anumang pakinabang. Hindi sa laman, yung sinasabi niya, espiritual. Ano? Kaya nga yung iba, hindi maintindihan kung anong nasa isip ni Yahweh, bakit niya sinabi yun? Hindi matanggap ngayon ng marami nung time na yun. Bakit? Kasi nasa isip sa laman. Panglaman. O di ba sa unang bahagi, nung sinabi niya, doon sa 26, nang makita nila, sa 25, nang makita nila si Yahweh sa ibayo ng lawa, siya tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? 26, sumagot si Yahweh, ito ang sinasabi mo ito, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. O ano ibig sabihin yan? Di ba nasa laman? Nakakain kayo at nabusog. O di sa laman. Kaya nga, kung sa buhay lamang na ito, tayo nagsisiasa kay Kristo sa laman, tayo ang pinaka-kahabag-habag. Mga kapatid, wag ho tayong mamuhay sa laman. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang yan. Mamuhay tayo ayon sa kanyang salita. Sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Huwag na natin gayahin yung mga Hudyo ng unang siglo. Sinabi niya na eh. Letra por letra, sinasabi niya na. Hindi niya naman ako hinahanap sa mga nakita ninyong Himalaya. Hinahanap ako dahil kayo ay nakakain at nabusog. O hindi sa laman. Panlaman ang gusto ng marami. Ay, hindi talaga ho kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Nung time na yon, unless na yung ama ang magdala kay Kristo, hindi nga kilala nila eh. O, di ba? Ano ba sinasabi niya? Oh, marami kayo nakita himala pero hindi kayo sumampalataya sa akin. Nung sinabi niya, ako tang ama, isa. Anong ginawa ng mga Hudyo? Bay dumampot ng bato. O sinabi pa niya, ang nakakita sa akin na, nagpapakilala siya kung sino talaga siya. Di ba? Pero hindi talaga nakilala. Kaya nga sabi nga natin, bay napakapalad ng bawat sa atin kung makikilala mo siya. Hindi lamang pati pangalan niya na nalaman natin. O di ba napakapalad natin? Sarili yun, hindi nga nila kilala kung sino yun. Di ba? Yung sinasabi nila, Jesus, ang dami na niyan. So yung pa lang, hindi ka na magkakaroon ng kaligtasan sa kasalanan. Kasi namumuhay ka sa kasinungalingan. Yung dinadala mo na pangalan, yun pa lamang, hindi ka na mabubuhay. O, ibig sabihin, hindi ka na maliligtas sa kasalanan. Kasalanan ng ano? Kasinungalingan. Kasi ang pinaniwalaan mo, kasinungalingan. Sa pangalan pa lang yan. Paano yung mga aral pa? May tinuturo niya. Di ba? So, talagang yung tsansa ng kaligtasan, yung porsyento niya, maliit. Tama lang yung mga naging halimbawa ng kasulatan. Kay Noe, 8. Kay Lot, 3. Pagpasok sa Israel o sa Kanaan, 2. So, yung percentage nung salitang kaligtasan, maliit. Di ba? Maliit ang tsansa. Kaya, marami nagpupuri eh. Marami nagpupuri dun sa Jesus. Marami nagpupuri dun sa Jehovah. Pero yung ba, tama, sala. Lahat ng pagpupuri na gagawin ng marami at pangalan ng Jesus, lahat yan, kapaimbabawan yan. Walang saysay, walang silbi, nagpapakahirap ka, Pero mo, nagbibigay ka ng oras dun sa relihiyon na kinalalagyan mo o kinaaniban mo. Pero lahat pala ng gagawin mo, wala saysay. Walang kabuluhan. Kasi yung pinupuri mong Jesus, isang Diyos-Diyosan na inimbento ng Katolisismo. Di ba? Paano ka ngayon magkakaroon ng kaligtasan? Paano ka magkakaroon ngayon ng sinasabing kapayapaan o peace of mind? O di katulad ka rin ng mga Hudyo nun, na hindi matanggap yung sinasabi niya. Sino makatatanggap nito? Mabibigat o mabigat yung mga sinasabi niya? Sino makatatanggap? Malibang kainin ninyo ang aking laman, inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Para kang pumasok doon sa isang, ano ba ito? Bakit? Kasi nga kung nasa laman kayo, nangiisipin mo. Pero hindi ganun ang sasabi niya. Kaya nga hindi magpapanagpo yan. Yung nasa laman at saka yung may espiritu, hindi magpapanagpo yan. Kahit kailan. Pakatandaan po natin. Hindi magpapanagpo. Patandaan po ninyo merong humiwalay nung unang siglo na mga alagad Pwera yung 12, pero may isa doon. So 11 na lang ang natira. Merong humiwalay na mga alagad. At karamihang mga Hudyo. Kasi iwan na lamang yung 11 Hindi ako nagtataka. Yan ang sinasabi natin. Yung percentage ng salitang kaligtasan, kokonti. Maliit. Di ba? Kaya pagsikapan natin, mga kapatid. Napakapalad natin. Nakilala natin yung tunay na Diyos, Elohim. May pangalan pa. Nagpakilala pa siya. Hindi ba?
Eh kung yung mga audio ng unang siglo, hindi na nalaman eh. Eh sinasabi niya, dalawa yun, 644 ng Juan and then yung 655. Pareho ang ano eh, pareho yung tunog eh. Ano sabi doon? Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin, nung time na yun, 3 taon, at ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Sarap niyan. And then doon sa 55, sabi niya, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ayun, sabi niya. Teka, doon sa... Ayun, yun. 44. 665. At sinabi niya sa akin, at sinabi niya, dahil dito sinasabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkaloob sa kanya. Nung panahon na yun, di ba? Ayun. Nasa katawan tao siya. 637, ang lahat ng binibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. 10:16, meron akong ibang mga tupa, hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan binamang dalhin ko. At kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magkakaroon ng diringgin ang aking tinig at sila'y maging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Oh. Marami ang hindi sumampalataya sa kanya. Bakit? Hindi ko kayo tupa eh. Di ba? 10:26-27 ang Juan. 12:37 ng Juan. Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayon, maraming mga tanda, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa kanya. Ang daming ginawang himala. Pero ano nangyari? Hindi sila sumampalataya. O mga kapatid, maraming ginawang himala sa atin, si Abay Hawa. Huwag po ninyong kalilimutan yan. Kasi marami ho na nangyari sa atin na hindi nangyari sa relihiyon. Kaya maraming ginawang himala sa buhay natin. Pakatandaan po ninyo walang nagboluntaryo sa atin para tayo makasama sa kapulungan. Wala. Lahat tayo dinala ni Abay Hawa sa isa. At yan nga yung tinatawag na assembly or kapulungan. Ayan. Sana doon sa mga anong viewers, ayan, dumami na sila, na nakapanood at makapananood pa nitong ating video dito sa ating munting channel. Loobin po ni Abay Hawa. Namangha ako doon sa analytics channel, 1 taon pambira, ang dami pala. Oo. Namangha ako rito. Ito, yung kabuuan niya, views. Pambihira pala kung ito pala ay pinaunawaan ni Abay Hawa. 305,000. Teka, ilalagay ko nga ho doon sa GC para makita ng mga kapatid. Ayan. Yung comparison 305. Ayan. Bago tayo mag 305,720. Dami. Talay ko sa GC para nakita nyo.
Ayan. Ako pala ay meron ng meron na akong remind. Ayan. Ayan. Ayan po So, muli po, maraming pong salamat dun sa ating mga kapatid. At dadako na po ako dun sa ating, ayan, nasa GC na po siya. Tingnan nyo lang ho kung may, ayun o, yung bandang kanan 305,720. Sa loob ho yan ng January 12, 2020 up to January 10, 2021. Ang nakapanood na o views, 305,720 katao. Base dyan sa analytics ng YouTube. Ayan. Napakabuti ni Bayawa. Kaya lamang nga, medyo kukunti lang mo yung pinalad. Nasaan na yung aking kondito? Ayun. Doon sa kato, 6:47 na ho yung ating oras. LC Masong, gandang gabi po sa ating lahat, especially sa iyo, Brother Eman Umali. Francis J. Lopez, magandang gabi po mga kapatid kay Abay Hawa. Bibian Mana, at dagdag pa sa kalooban ni Abay Hawa. Bibian Mana, nakapagtanim na po kayo, Brad, ng buto. Ayan. Maria Victoria, hello po sa lahat, purihin si Abay Hawa. Magandang gabi, Sister Maria Victoria. Fernando Villera, magandang hapon po mga kapatid at kay Brother Emmanuel. Sister Lori Calderon, magpapalang gabi dito sa Kapulungan. May Abay Hawa, purihin ang dakilang Elohim na nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Hawa. Ganon din sa iyo, Brother Eman, at sa lahat ng mga kapatid kay Abay Hawa. Alex Salgado, maraming salamat, Abay Hawa. Di ka nagkukulang kailanman. Carlo Catan, Abay Hawa, ang daming hats yan, may thumbs up pa. Sister Lolita Corsiga, maraming salamat po kay Abay Hawa. Sister Jo Lozada, magandang hapon po sa mga kapatid sa Assembly of Yahweh. Pasimpleng nakikinig po araw-araw habang nagtatrabaho, purihin ang banal na Abay Hawa. Sister Jo Lozada, 3 hearts. Melchor Pasis, purihin ang nag-iisang makapangyarihang Elohim Abay Hawa. Jo Lozada, nakapag-like na rin po ako as always po. Praxedes Jerome, magandang gabi sa inyong lahat, lalo na kay Kuya Eman, Emmanuel, at sa mga kapatid kong nanood nito at pati din sa mga tagapasubaybay sa mga salita ni Yahweh. God bless sa ating lahat. Keep safe, Emmy. Lolita Corsiga, Praxedes Jerome, San Lotoni, napakaganda po ng paksa. Steloren Paulan, 3 hearts. Wilfredo Balatibat, salamat kay Abay Hawa sa panibagong mga salita. Buhat sa kanya, magandang gabi sa lahat. Loren Paulan, ang sarap sa pakiramdam, ang aral malinaw na malinaw, lalo pag may espiritu ka ni Abay Hawa. Lolita Corsiga, makakaunawa lang po niyan, ay may karunungan, galing po kay Abay Hawa ang may talino at pangunawa. Ilan ng Mahal Junior, papuri at pasalamat kay Abay Hawa dahil ipinahintulot niya na makapakinig ng aral ang kapatid namin babae. 3 hearts. Loren Paulan, 3 hearts. Juni Paharito, magandang gabi po, Brad Eman, at sa buong Kapulungan, pinili na makapangyarihang Diyos, Abay Hawa. Lolita Corsiga, spiritual po yan. Rodelio Nava, purihin po ang kanyang banal na pangalan na si Abay Hawa sa aral na katotohanan sa kasulatan. Sa pagitan ng ating kapatid ni si Brad Eman sa buhay niya na napakalinaw po ng aral po sa araw na ito. Melchor Pasis, magandang pahayag ni Yahweh siya noon, nasa laman pa siya. Salamat po Abay Hawa sa pagkain ng ating kaluluwa ang magandang balita araw-araw. Loren Paulan, si Emmy Bro Emil. Ilan ang mali, opo, si Loren. Lolita Corsiga, sobrang ganda po ng aral. Samuel Rotone, Brad, yung laman ginawa ng pare na tinapay at yun ang pinapakain sa pare. Tama, kasi nasa laman nga eh. Kung yung isip ng mga Hudyo nung time na yun na sila ay nasa laman, hindi magpanagpo.
Hindi sila magkapanagpo eh. Bakit? Spiritual yung sinasabi ni Abayawa. Ni Yahwa siya nung sinasalaman. Nasa laman naman yung iniisip niya ng mga Hudyo at nung ilang mga alagad nung time na yun. Lolita Corsiga, yan po ang aral na tago ko pa sa puso noon bro. Wilfredo Balatiba, tama po yan, din ang aking pasalamat dahil nakilala ko ang tunay na pangalan ni Abayawa. Edmundo Umali, talagang hindi nila kayang tanggapin ng reliyon na yung anak ay siya rin yung ama, yung Diyos na nagkatawang tao, kaya nga lumalabas na limitado sa tao ang kapangyarihan ng Diyos. Rosly Bandoho, wow, galing, ano Brad, nakakuha ng points. Ang munting kaalaman sa kasulatan, ganyan nakarami. Melchor Pasis. Maganda po, original na aral ni Abayawa sa paggamit ni Abayawa kay Brad Eman para maunawaan ng mga aral ni Abayawa. I love you all po sa lahat ng mga kapatid kay Abayawa. Edmundo Mali, bro, dami watching. 37 ngayon. Rosly Bando, naway mabuksan din sila ng pangunawa. Rodelio Nava, ito po yung himala na masasabi ko sa buong buhay ko na nangyari sa akin, na nagpakilala sa akin si Abayawa. Napakalaki, pasasalamat ko at pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Opo, lahat po tayo talagang yan po ang ating ginagawa, ang magpasalamat, magpuri sa kanya. Sapagkat meron mong ipakilala yung kanyang pangalan. Ano? Fernando Villera, we praise you Abayawa at salamat kay Brother Emmanuel at sa kapatiran. Lolita Corsiga, maraming salamat po Abayawa. Sa iyo rin po, Bro Emmanuel, sobrang ganda po ng araw. Salamat din po sa KKK. Joel Suela, salamat po habang nagra-ride pauwi. Salamat po Abayawa, salamat po Bro Emmanuel sa lahat. Arnold Bako po, salamat Abayawa na napakagandang aral mo. Ganon din sa iyo, Brad Eman. Ayan. Salamat to, salamat kay Abayawa sa lahat ng itinuturo niya sa atin, sa bawat isa, sa akin, sa bawat isa. Siya po kasi yung nagtuturo eh. Yung lumalabas sa akin, galing sa kanya. Ano, hindi naman natin na ma-appreciate yung kung galing sa laman. So, sa kanya, lahat. Sister Regina Macoco, salamat sa aral Abayawa. Sa iyo din po, Blatema. Kasi doon sa kaunting kaalaman na ibinabahagi sa atin ni Abayawa, sa araw-araw, hindi niya binibigla eh. Nakita niyo po ba yung punto doon? Binibigay sa atin, nirarasyon niya araw-araw. Parang sa panahon ng ilang, di ba? Sa panahon ng ilang, siya yung nagbibigay ng pagkain eh, araw-araw. Sa atin ganoon din, araw-araw nagbibigay siya ng pagkain. Siya yung nagbibigay, nagsusustine ng ating pang-araw-araw na buhay spiritually. Nakita nyo, araw-araw, busog na busog tayo. Sister Francis J. Lopez, salamat kay Abayawa sa panibagong aral naman. Busog mats. Ang sarap pakinggan, di ba? Ayan, mga patotoong ganyan. Kasi nga araw-araw, binibigay niya tayo ng pagkain. Sa Loren Paulan, salamat Abayawa at sa iyo din, bro. Kung paano pinakakain niya, yung mga Israelita sa ilang, sa loob ng 40 taon araw-araw nagpapakain siya. Kaya lamang yung mga Israelita ng mga panahon na titigas ng ulo. Nagkandabual. Marami ang nangamatay. At dadalwa lang talaga yung nakapasok doon sa Kanaan. Diba? Kaya doon makikita ho natin, ganoon din ang ginagawa sa atin. Araw-araw, binibigyan niyan tayo ng pagkain spiritual. Kaya sabi nga, ayan, busog na busog tayo. Ang bawat isa sa atin. O doon sa mga kapatid, doon sa ating GC, baka merong silang mga, ayun. Sabi ni Brad Carlos, maraming salamat sa aral Bro Eman at sa ating mga Panginoong Elohim na si Abayawa, pinupuri ka po namin. Brad Carlos Gasbar. Si Brad Rodelio Nava,
Laking Heart. Sister Loren, daming watching. Ayan. Nag-pumpa sa GC si Sister Loren Paulan. Sister Riverisa Shirley, ayun, Malaking Heart. Si Bradnel Umali, puro hearts to Bradmel Chorpasis. Ayan, yung inilagay ko doon sa GCO, doon sa bandang kanan, ang laki-laki huro na, sa loob ng isang taon, 305,720. Yan ang YouTube Analytics. Ilan yung Pilipinas? Ang Philippines is 242,818 ang naka-views. Ayan, mga kapatid. Kumbaga, ayan, naka-resibo yan or detalyado yan. Ibig sabihin, yun palang ating ginagawang pangangaral, hindi naman pala nabaliwala. Meron pala itong napuntahan talaga. Ngayon, doon sa mga napuntahan na yan, merong mga ilan. At alam ko, yung mga kapatid ngayon na naandito sa kapulungan, kasama dyan sa 305,720. Yung ilan na nasa kapulungan. Nasama sila dito. Pero the rest, laking bagay ho ito na naka-black and white. Na yung palang, kumbaga, kung ako ay, sabi ko nga, ay sipag na sipag ako talagang maaralo eh. E di lalo na ngayon. lalo na ho ngayon. Na nakita natin meron palang ganyan na geography na YouTube Analytics. Makikita natin yung galaw. Pati edad ho yung mga nanonood, andyan din. Hindi ko na lang sinabi. Pero gagawa ho ako ng video para makita natin. Isa-isayin natin doon. Sarap po. Magandang balita yan na sa loob ng isang taon, may 300,000 pala ang inabot. No? Pero nyo, isa, dalawa. Na binuksan ni Abay Hawa. Nakakatuwa ho yun. Ayan. Sister Lolita Consiga, tama po. So, doon sa ating mga kapatid sa GC, maraming pong salamat sa bawat isa. Sister Francis Jane Lopez, Sister Loren Paulan, si Brad Nelumali, si Brad Carlos Gasbar, Brad Sebastian, Sister Jinkindo Berte, ayan. And then Sister Jo, Sister Shirley Riverisa, Sister Loren Calderon, ayun, si Sister Jo. Ayun. So yun, maraming pong salamat ho sa bawat isa. At ganoon din po dito sa ating mga kapatid na nakasama natin dito sa YouTube Live. Si Brad Wilfred Betes, Sister Loren Paulan, Ezekiel Umali, Melchor Pasis, Sister Gina Macoco, Brad Fortunato Juarez, Brad Emiliano Umali Jr., Ricardo Quaresma, Riverisa Shirley, Melchor Cabanayan, and then Sister Shirley Abrera, Brad Randiliano, Rosly Bandojo, Sister Vivian Mana, Sister Chris Junker, ayan. And then ayun. Lolita Consiga, Samuel Arotoni, Alex Algado, Brad Arnold Macoco, Brad Nel Umali, Sister Vivian Mana, Brad Ramon Recto, Francisco Lopez, Brad Alberto Palado, Brad Joel Suela, Rosly Bandojo, Rodelio Nava,
Elsie Masung, Francis J. Lopez, Maria Victoria, Fernando Abellera, Sister Lori Calderon, Brad Alex Algado, Carlo Catanrol, Sister Jo Losada, Brad Melchor Pasis, Praxedes Jerome, or Sister Emmy Umali, Praxedes, Wilfredo Balatiba, si Brad Juni Pajarito. Magandang gabi po, Brad Iman, at sa buong kapulungan, pinili na makapangyarihan ng Diyos Ama. Abay Yahwa. And then, Rodelio Naba, and then, Sister Vivian Mana, mga reklamador po kasi ang mga Hudyo doon sa parang baagsawa na sila sa Kugo. Toda Raba, Brad Eman, Toda Aba. Yan. Salamat din, Sister Vivian Mana. 36 yung ating viewers, 30 yung ating thumbs up. Ang dami thumbs up natin. Muli, maraming pong salamat sa bawat isa. Lobin po ni Abay Yahwa. Bukas, magkita-kita na naman po tayo sa YouTube Live. Maraming pong salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, kupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yahwa. Isang magandang gabi sa bawat isa. Muli po, maraming salamat po sa bawat isa. Patuloy po tayong pagpalain ni Abay Yahwa. Salamat. Binigyan na naman tayo ng isang araw na makapagpuri, makapagpasalamat, makapag-aral ng kanyang salita. Lobin po ni Abay Yahwa sa araw po ng bukas. Sama-sama po tayo muli kumain ng spiritual na pagkain. Muli po, maraming salamat.